Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay mga Airsoft, good day po sa inyong lahat. Good afternoon. Today, special episode po ito. Bakit po special episode? Combine po ito. Meron po tayong tinatawag na daily vlog. Ito po, i-vlog po natin to kasi unit to na in order sa atin going different province. Okay, Nasaan na yung ano nito? Yung info? Paso yung sandali, yung info bigay mo sa akin. Hindi sinulat ni Lucas. Okay no, from different province plus after nito kasi syempre nag-iisa lang naman eh. Plus after nito dadako tayo dito. No face reveal vlog po tayo. After nito, kumbaga hindi na namin ikakat, puputulin na lang ng editor, no? So, dire-diretso natin if no face reveal vlog natin. Makikita nyo different version nitong Beretta series, different features na meron siya, different style, kumbaga hihimayin natin, no? Hihimayin natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nung isa versus dun sa isa, yung color nung isa versus dun sa isa. Malalaman ninyo lahat ngayon yan mga Airsoft kasi dito sa Big Man syempre importante. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, shout out, good day and good afternoon, Lawrence Arsiaga of North Cotabato. Hello sa iyo, bossing! Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, itong unit niya napakaganda. High-end edition na matatawag full upgrade. Makikita nyo, not the ordinary pistol na everyday inilalive natin. This is a Combat Master, the Island Barrel. Ayan, yan, makikita ninyo, no? So, yung unit niya full upgrade, syempre doon naman tayo nakilala, yun ang forte talaga natin, no? The full upgrade version, pero hindi pa ito yung sagad talaga na upgrade, no?
It is because, mamaya papakita ko sa inyo to kung ano to, no? Ayan, malalaman ninyo mamaya. Include ko na rin sa No Face Reveal vlog. Kumbaga, bibigyan ko ng konting bonus kayo, no? Regarding sa meron ba tayong stock na barrel ng Island barrel? Ng Combat Master na lang para maipakita natin on cam mamaya kung ano yung pinagkaiba, no, yung ibibigay kong bonus sa inyo, no. Okay, no, so unit ng ating Airsoft, what is good and special about this unit? Okay. This unit, saan malalagyan ko? Saan na ba yung mga lalagyan ko ng barrel? Di ba ikaw nag-alis yata dyan para nilagay mo doon? Ayan, yan ba? Ilipat mo. Ayan, no? This unit is a Combat Master Collector's Edition. Not the ordinary pistol na nakikita ninyo sa araw-araw. Not the ordinary pistol na... Hindi, iba pa. Yung Combat Master. Not the ordinary pistol na ginagamit sa araw-araw. Why? Why? Anong meron to? Okay? This is a collector's edition, so when we say collector's edition, hindi siya designed for a daily hindi siya designed, mga ka-airsoft, for a daily pistol. Okay? We have to accept the fact na itong unit na to is limited na lang ngayon. Okay? Why? Ano bang meron? Bakit naging limited yan? Mga ka-airsoft, kasi wala na yung season ng John Wick. Actually, ballerina na, 'di ba? So, maybe maglalabas sila ng version nun, no? Pero yung John Wick kasi is wala na. Kaya sa totoo lang, medyo paubos na ang mga John Wick, no? Tapos, isa pa, kung magkakaroon ka ng John Wick na ordinary John Wick, wala rin namang kwenta, wala ring saysay kasi ang John Wick is a collector's edition eh. Dapat ang John Wick mo, kung sakali magja-John Wick ka, wag yung mga mumurahin na John Wick, di ba? Para someday, merong value yung unit mo. Okay? Tapos, ito pa suggest ko sa inyo. Pag nag-John Wick kayo, make sure na naka-full upgrade. Bakit? Kasi para yung John Wick na ginagamit ninyo, na kinokollect nyo, is durable. Ibig sabihin, durable, matibay. Di ba? Kasi kung mag-ordinary John Wick ka lang rin, tapos gumagalaw yung barrel, let's say, ito parang ganito, naka-John Wick ka nga, tapos yung barrel mo is pumakalog ng ganyan, every fire mo, there will come a time na mabubunot to, mababasag to. So pag nabasag to, wala nang kwenta, wala nang saysay, di ba? Ayan, no? Ayan. Darating ang panahon na bibigay to. Walang kwenta. Ibig ko sabihin, sayang yung John Wick mo. Kaya importante na pag nag-John Wick unit ka, ang John Wick unit mo is the upgraded version. Pag hindi upgraded version yan, gumagalaw-galaw yung barrel, kumakalog-kalog yung barrel, naku po, pagsisisihan mo kung bakit nag-John Wick ka pa. Kasi halimbawa, nasira yung John Wick mo. Nasira yung slide na bitak. Sa tingin mo ba meron kang mabibilan na slide ng John Wick? 100% wala kang mabibilan ng slide na John Wick, not unless meron kang makikita na willing i-part out. I-part out, ibig sabihin, halimbawa, nabitak to. Okay. Wala kang mabibili ng slide. Ngayon, saan ka makakakuha? Kung meron kang makukuhanan na willing katayin itong unit na to, makakabili ka. Di ba? Pero kung wala kang magagawa. Wala kang mabibili talaga, no? Kaya sa una pa lang ang John Wick, para less ang wear and tear, dapat naka-upgrade, naka-fix outer barrel, hangga't maaari naka-trigger job. Yan, okay? So, makinig kayo sa sasabihin ko. Later on, ipapakita ko sa inyo the premium fix outer barrel versus the ordinary rose gold na nakalagay sa mga John Wick. Okay? Papakita ko sa inyo yan, no? As a bonus para
para po kompleto detalye ang makukuha yung sa atin, no? Watching from Pinamungahan, Cebu. Ang bilis. Romeo and Hilario. Hello, bossing! Shoutout Sir Bigman from Cabanatuan, Nueva Ecija. Hello, bossing! Jonathan, Marila, Micor. Sabi ng ating Airsoft, shoutout, share dan. Sabi ni Alan Villaris. Thank you. Okay, tinatanong ng ating Airsoft, Christopher Ang. Good day, Boss Bigman. Ano FPS ng SRC MK1 High Kappa pistol na naka 14 kg? Okay. Pag yung unit 14 kg. Okay. Pag yung unit, ito. Take note ha. Yung unit na naka-upgrade is different from the unit na hindi naka-upgrade. Okay? Pag yung unit is hindi naka-upgrade, ang FPS niyan using 12 kg is 330 to 350 FPS. Okay? Ngayon, using 14 kg, ang FPS niyan is 350 to 380 FPS. Okay? Ngayon, doon naman tayo sa naka-upgrade. Pag yan, naka-upgrade, ang FPS niyan sa 12 kg is 360 to 390 FPS. Ngayon, using 14 kg, pag naka-upgrade yung MK1, ang FPS niyan is 390 up to 440 FPS. Okay? Ibang usapan, paglalagyan nyo ng CO2. Okay? Lalagyan mo lang yan ng CO2 pag yung unit mo, sure mong naka-upgrade. Pag hindi naka-upgrade, huwag mong lalagyan ng CO2. Kasi mawawarak yan, masisira yan. Pero kung yung unit mo, sure mo na naka-upgrade. Paano ba malaman kung naka-upgrade? Siyempre, number 1, kung sa Bigman mo binili. Kung sa Bigman mo binili, sigurado na lahat ng MK1 na nirelease namin, naka-upgrade, capable of CO2 yan. Pero pag hindi naka-upgrade, wag mong itatry, wag mong i-attempt lagyan ng CO2, maghihiwa-hiwalay yan, bossing. No? Kaya, mahalagang bagay na yung unit naka-upgrade para mas durable, mas quality. Yan po yung sinasabi ko. Ayan po ang sagot ko sa iyo, Christopher Ang. Okay, dire-diretso tayo mga Airsoft. Review and unbox ng unit ng ating Airsoft, Lawrence Arciaga of North Cotabato. What I'm holding right now is a 2011 High Kappa STI Combat Master. Combat Master, the Island Barrel version. Ano ba yung pinagkaiba nung Island Barrel into plain and ordinary original na Combat Master? Yung Island Barrel is may guide dito sa ibabaw. Ayan. May guide. Para yung mismong barrel mo is ma-prevent from wiggling left and right. Ayan, no? Merong guide dito sa ibabaw. Kumbaga meron siyang release. Yung ordinary Combat Master, walang release. Wala siyang release dito. Pero dahil saan eh? Combat Master nasaan na yung Combat Master natin na naka-gold barrel. Pasilip natin. Twisted. Ito na. Yan. Okay, no? Ayan. Ganito yung itsura ng Combat Master. Ayan. Wala siyang rail or guide dito sa ibabaw. While the Island Barrel is meron. Okay? Ngayon, although kahit wala siyang guide, tignan nyo naman yung upgrade na ginawa natin. Twisted Bull Barrel. Ayan, no?
makikita nyo, yan yung upgrade niya, oh. Di ba? Ayan, makikita nyo, wala siyang kalog. Okay, kasi naka-fix outer barrel yan. Walang kakalog-kalog, no? Ngayon, isang advantage ng island barrel is, bukod dun sa naka-fix barrel na siya, mapapansin nyo, wala na rin kalog, okay? Meron pa siyang rail dito to protect, to hold the barrel. Ayan ha. Kaya kung ito totally nakalak, mas nakalak ang mga island barrel. Kasi meron siyang guide dito. Meron siyang rail na dinadaanan para mailak yung barrel. Okay? Merong pros and meron cons. Okay, ito yung cons. Sasabihin ko na sa inyo. Dahil sa ginawang pagbutas dito sa ibabaw, medyo lumambot yung integrity ng slide. Ayan. Totoo to Dahil nga, nagkaroon ng rail dito, nabangas siya, nabuksan, yung integrity ng tigas ng slide, lumambot. So, there's a big possibility or chances na eventually mabitak to rito. Kaya ang Combat Master, nakadesign lamang into a 12 kg. Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg kasi mabibitak yan dito. No? Ito ito. Kung mapapansin nyo to, buo siya. So buo, ibig sabihin matigas, mas matibay. Okay? And ito, kung mapapansin ninyo, ang nagiging sakit ng isang Combat Master na island barrel is nabibitak dito. Yan. Nabibitak dito sa mga gilid, sa singit-singit, katagalan, kasi nga, nakabukas, nawala yung pangpatibay. Okay? Kaya ito, ma-agitate yung pagkasira nito kung gagamitan ninyo siya ng 14 kg. Talagang ang ginagamit dito is 12 kg lang. But I am not saying na ito pwede mong gamitan ng 14 kg. Okay? Both of the John Wick Combat Master, hindi ko kailanman ginamitan ng 14 kg. Laging 12 lang ang ginagamit ko. Bakit? Natatakot ako na matsambahan ng sira, wala tayong makukuhang slide nito. Medyo mahirap humanap ng pyesa nito. Especially kung ang masisira ay yung slide. Kung may makikita man tayo, madugo, mahal, mahirap hanapin. Okay? Ayan. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi ko sinasuggest na i-14 kg ninyo ang isang Combat Master. Tandaan nyo, collector's edition to. Sayang kung masisira. Pag nasira, mawawalan na ng saysay, mawawalan na ng kwenta. Ito ang upgraded version ng Combat Master yan. Makikita nyo, naka-twisted barrel. No? Naka-twisted bull barrel. Mamaya, ipapakita ko sa inyo as a bonus kung ano ba yung advantage ng premium na fixed outer barrel versus the ordinary outer barrel. Okay? Yan. Makikita nyo yan. Yan. Balik ko lang to, no? Okay. Ngayon, dahil nga island barrel yung in-order ng ating bossing, ang unit na to, ang upgrade. Number 1, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, tapos naka big bore nozzle. Big bore, makikita nyo, color red. Pag ang nozzle na nakalagay is color black, ordinary nozzle yon kung tawagin. Pero pag red, big bore nozzle. Ngayon, pag color blue naman, anti-freeze nozzle. Magkakaiba yan, may specialty yan, merong kinakaukulang trabaho kung bakit nilalagyan ng anti-freeze nozzle, ng big bore nozzle, ng ordinary nozzle lang. Okay? Itong unit na to, naka big bore nozzle, naka fixed outer barrel, naka fine tuning, naka trigger job, at naka hammer protection pad. Karga niyang upgrade, 5. Yung 5 na yon will cost you between 9,000 to 11,000. Pero, ipinasok natin dito yung upgrade na yon ng libre. Okay? So, ito, yung unit na ating ka-airsoft, Lawrence Arciaga, North Cotabato. Let's begin.
Number 1, kailangan natin palagi maglalagay ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim, spray. Ngayon, kunin natin yung unit. This is the unit. Okay? Kasa natin, i-lock natin manually ang slide stopper. Gagawin nyo to during the maintenance. Spray po tayo dun sa big bore nozzle, dun sa color red. Spray po tayo sa slide stopper dito sa gilid. Ayun. Okay, then release, then rest. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng gas. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mga ka-airsoft, 12 kg lang. Sino yun, ha? Tumawag? Kailan? Check niya kung pwede siyang... Ayan. 12 kg. Upside down, then press down. Kung yung info, ha? Ayan. Press down. Okay, sorry. Ano lang. Ayan. Press down. 1, 2. 2 seconds lang ang kailangan natin ilagay sa unit natin. Ganto. Pag ang unit binili mo sa Big Man, ang ilalagay mong gas is 2 seconds only. Pag yung unit sa iba mo binili, lagyan mo siya ng 5 or 7 seconds. Magkaiba. Kasi yung unit na makukuha mo rito sa Big Man, naka-fine tuning, nakatono. Kaya maganda ang FPS at the same time matipid sa gas. Okay? 2 seconds nilagyan natin. Ngayon, lagyan natin siya ng bala. Gamit tayo, 0.30 grams. Mabigat to. Hatakin natin pababa, then place your other thumb here. Dito po lalagyan ng bala. Tatandaan nyo mga ka-airsoft, hindi lahat ng unit is capable of 0.30 grams. Okay? Merong mga unit na nakadesign lang for 0.20 grams, 0.23 grams, 0.25 grams. Pag ang mga unit is mga upgraded or malalakas na version ng unit, pwede mong gamitan ng 0.30 grams. Okay? Tatandaan nyo to, the more na bumibigat ang bala, the more na fatal ang damage. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yan. Ang dapat dyan. Okay? Ngayon, ito, makikita nyo to, nilagyan natin to 2 seconds. Diba? Pengyang basahan. Yung basahan natin na binagamit. Tissue. Pero, dapat lagi may basahan dito. Ha? Maglagay. Yung dilaw. Yung maganda, ha? Kasi nasa camera, tapos makikita nila, nanggigitata. Nasaan na kaya yun? Okay, tissue, no? Yung unit natin, bago natin itabi, make sure na punasan, wipe those excess oil, no? Para yung unit, laging mukha siyang bago. Okay? Wipe those excess oil, syempre. Tapos, para mawala rin yung acid. Acid ng kamay natin na nailagay natin sa unit dahil pasmado tayo, dumapo sa unit, di ba? Ako, hindi naman ako pasmado. Pero may mga ka-airsoft kasi tayo na, you know, nagpapawis yung kamay. Pag hinawakan mo yung unit, yung acid na pre-produce ng kamay mo, pwedeng magpasira dun sa coating ng unit, di ba? Kaya, punasan natin yung unit, na? Okay. Ngayon, itong unit na to, tulad nga ng sinabi ko, upgraded siya. Nagpaputok tayo, 23 rounds kanina. Upgraded tong unit na to eh. So, ibig sabihin, yung 2 seconds na ginas natin, meron pa. Ang tanong, kaya mo bang patunayan yan, Big Man, na ito meron pa? Yan ang tanong dyan, di ba? Patunayan natin, di ba? Nagpaputok tayo mga ka-airsoft ng 23 rounds. Tignan natin kung meron pa to. Okay? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagkamali ako, 23 tayo. So, nakaka-33 rounds na tayo. Diba? Nilagyan mo siya ng 2 seconds. Binigyan ka niya ng 33 rounds. Oh. Not bad, diba? Kumbaga, matipid na matatawag. Mag-e-enjoy ka na. Biruin mo, nag-gas ka lang 2 seconds eh. Tapos, pumutok ka 33 rounds. Ngayon, tignan natin, baka meron pa. Diba?
baka bonus na matatawag. So, nagpaputok tayo, 33 rounds, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 rounds na. Nilagyan natin 2 seconds of gas, nag-40 rounds na siya. 2 seconds lang ha, sinuklihan ka niya ng 40 rounds. Tipid, di ba? Mag-enjoy ka, sasaya ka, kasi matipid siya sa gas. At the same time, malakas yung FPS niya. Di ba? 2 seconds, binigyan ka niya ng 40 rounds. Fire pa tayo. Tignan pa natin, baka meron pa. Considering naka big bore nozzle, dapat malakas sa hangin, di ba? Malakas ang consumption niya. Pero baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 kanina, pumutok ng 10 equals to 50 rounds. 50 rounds ang ipinutok niya doon sa 2 seconds na gas na ikinarga natin. Ang tanong, hanggang gaano siya katipid? Diba? Lahat ba ng unit matipid? Hindi. Ang unit, pag hindi nagdanas ng fine-tuning, ng pagtotono, hindi magiging matipid. During the fine-tuning, itinotono natin ng maayos yung unit. Okay? Synchronize yung nozzle natin. Okay? Mataas yung FPS, well at the same time, hindi malakas mag-consume ng gas. Considering naka big bore nozzle to, dapat to malakas. Pero nakita nyo naman, dahil sa resulta ng fine-tuning, tamang pagtotono, matipid siya. 2 seconds na gas, pumutok 50 rounds. Tignan natin, baka kaya pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 seconds na gas, 50 kanina, pumutok ng 10 ngayon, 60 rounds. Di ba? Kayo na lang ang humusga, no? 2 seconds na gas, pumuputok siya 60 rounds. Di ba? Nagets nyo? 2 seconds na gas, pumuputok siya ng 60 rounds. Napakasarap ng unit. Napakatipid. Di ba? Tignan pa natin. Baka meron pa eh. Ako sa totoo lang, sa 50 pa lang solved na ako. Nag-60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So, 68 rounds ang ipinutok nung 2 seconds. Not bad. Considering aircon pa, nakatapat tayo sa aircon. Malamig, di ba? Considering pag malamig ang panahon, mahina yung airsoft natin. Pero considering nakatapat tayo sa aircon, nag-perform siya ng gano'n. What more kung nandun tayo sa outdoor, nasa ilalim tayo ng sikat ng araw? Mas magiging matipid, mas magiging madami ang putok natin. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, Lawrence Arsiaga, North Cotabato. Hello sa iyo, bossing. Maraming salamat sa tiwala mo sa Big Man Hobby Shop. Okay, as a bonus na pinangako ko, nasa yung timbangan? As a bonus ng ipinangako ko, ipapakita ko sa inyo yung grams na meron ang isang ordinary outer barrel. Okay, for shipping na to ha. Yung grams na meron ang isang ordinary outer patong natin dito. Ayan. Ang grams na meron, paano ba i-zero to? Yun. Ang grams na meron ang isang ordinary outer barrel. Ito. Tingnan natin. Ihiga natin siya rito. Isi-zero natin. Ha? Ang grams na meron ang isang ordinary outer barrel into a outer barrel na premium na meron ang Big Man. Papakita ko sa inyo yan kung gaano ka-solid. Ha? Pwede raw lagyan.
Yung pwede naman. Nasa client naman yan eh. Tagasan si sir. Hindi yung bukas. Anong bukas? Ito, yung Taga? taga Jensan? Pwede naman. Nasa sa kanya yan. ano yun? Sabi yun. Uy! Ayan. Papakita ko sa inyo mga karsap ha. Dali lang. Ayan. Tapos medyo i-zoom mo na lang. Ito rin. Ayan. Kita ba? Ayun. Okay, yan. Yan. Okay, yan. Yan. Medyo i-zoom mo na lang ha. Okay. Ipapakita ko sa inyo yung ordinary outer barrel versus the fixed outer barrel na meron ang Bigman. Bonus na to ha. Ito yung ordinary, kita? Ordinary outer barrel na brand new ng isang Combat Master. Ito. Okay? Makikita nyo, timbangin natin. Ayan. Pero ayan, makikita nyo muna ha. Zero yan ha. Kita ba sa camera yung zero? Sa both camera? Okay. Zero. Lalagay natin to. Lista mo, look. 40 grams. Ayan. Lista mo ha. Baka makalimutan ko eh. 40 grams. Mga airsoft, itong tinitimbang natin ngayon, this is the ordinary. Okay? Ordinary, ibig sabihin yung stock version. Okay? 40 grams. Yan ha. Yan. Ngayon, papakitaan ko kayo ng medyo upgraded version. Ito. Okay, kaya lang, medyo yung wear and tear na nga. Okay, ayan ha. Ayan. Ito yung medyo upgraded version. Ayan. 83 grams. Ayan ha. Yan. So, ordinary, sabihin na natin semi-upgraded, dito natin lagay. Kita ba? Sagad ko ito rito. Yan. Okay. Ay, hindi. Bakit hindi nakita sa camera? Sorry. Nilayo ko. Kita? Both? Ayan. Sige. Yan ha. Ito ha. Ayan. Ito na lang. Ayan. Dito ha. So, ito yung ordinary. Ito yung semi-upgraded version. 40, tama? 40, yung ordinary. Plus? 83. 83 grams. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung upgraded version namin. Meron ba tayo ng ano? Puro island na to pala. Okay, yan. Ipapakita ko sa inyo, ito yung produkto ng Bigman. This is the brass type, no? Ayan, makikita nyo, gold barrel. Ayan, ha? Ito yung ginagamit ng Bigman. Okay? Ayan. Ang ganda. Ito yung barrel nung ipinakita ko kanina sa inyo. Twisted ang design yan. Tignan nyo kung ilang grams. 157 grams. Okay? Ganun kabigat, ganun kasolid. Ito yung barrel na manghihina na tayo sa mundo, buhay pa rin siya. Ito yung barrel na sira na yung unit mo, buhay pa rin siya. 157 grams. Tignan nyo na lang kung gaano katindi, kung gaano kakapal yan. Ayan ha. Makikita nyo to, ito ha. Ito, tutuktukin natin. Ayan ha. Ayan. Okay, may echo. Tignan nyo to kung gaano ka-solid. Walang ka-echo-echo. Okay? Yan. Yan yung tatlong ito yung isa sa pinaka-tatlong stages ng upgrade natin. Ayan. Okay? Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ginagamit namin sa island barrel.
This is the version na ginagamit namin sa Island Barrel. Okay? This is sa Combat Master. Ito yung sa Island Barrel. Makikita nyo, meron dito sa ibabaw. 1 piece lang yan ha. 1 piece lang yan. Okay? Ayan. 1 piece lang. Ayan o. Kita nyo? Ngayon timbangin natin. 182 grams. O, di ba? Mas mabigat di hamak dito sa plain and ordinary twisted. Kasi, syempre, we have to accept the fact na merong grams tong nakaibabaw sa kanya. Okay? Ayan. 157 grams. Tama ba to? 157 grams versus ito. 182 grams. O, ayan. Ganyang katindi, ganyang kasolid yung mga ginagamit namin sa unit ninyo. Okay? Ganyang katindi, ganyang kasolid yung binibigay namin na barrel sa ating mga ka-airsoft na naghahanap ng premium upgrade. Okay. Tapos, kaya yung iba nagtatanong kung bakit mas mataas. Kasi, mas quality po yung airsoft na binibili ninyo sa Bigman. Okay? Ngayon, dumako tayo sa mga ordinary high kappa. Ordinary high kappa ha. Yan. Ito is fixed outer barrel na stainless steel. Tabi na natin to ha. Tabi na natin to. Okay. Nang 5.1. Ayan ha. Ito yung upgraded version ha. Ayan. Okay. Meron yung iba nito is plain lang. Hindi siya ganyan. Tignan mo nga ako kung may plain tayo dito. Yung hindi ganito. Kasi medyo magaang na nga to eh. Kasi kinayod na eh. Pero tignan mo kung meron akong plain na wala ba? Wala, no? Wala. Sige, okay lang, no? So, ito partida mga ka-airsoft, mas magaang na to kasi kinayod na. Nawala na nga eh, di ba? Nawala na. So, mas ano to, mas magaang to kung tutuusin ha. This is the ordinary barrel ng mga 5.1 high kappa. Mga T-Rex, mga 2011, mga ganito lang. Yung eksaktong kamukhang-kamukha. Ito. This is the ordinary barrel. Ayan ha. Timbangin natin. Uy, wala na. Ayan, zero ha, ayan. Ayan, 61 grams. Okay? Yan yung ordinary barrel. Ngayon, yung ginagamit natin sa mga premium upgrades natin is ito. Okay? Tignan natin kung ilang grams. From 61, 132 grams. Sobra-sobra pa sa, di ba? Sa dalawang ganito. Yan ha? Yan. Makikita nyo, yan, walang daya yan ha. Baka sabihin nyo, may edit or what. On real time, nakikita nyo yung timbang nung ginagamit natin. Kaya sasabihin nung iba, bakit mas mahal? Kasi mas mahal kasi mas quality. Okay? Okay. Yung ginagamit naman natin sa Coco Martin Tanggol. Para lang makikita nyo ha, yung difference. Oh. Okay. Ito yung ginagamit natin ito yung ordinary na nakakabit sa Batang Quiapo. Sa Coco Martin na edition na pistol. Okay, ganito. Yung ordinary lang ha. Ayan ha, makikita nyo ha. 65 grams. Sa ordinary Coco Martin edition to ha. Ayan, 65 grams. Pakita ko sa inyo yung silver na ginagamit natin. Ito. Ito yung satin. Ayan ha. Makikita nyo naman eh, di ba? Ayan. Ito yung satin. Sa amin. Okay? Ito yung ordinary. Ito yung stock. Ito yung ginagamit namin. Oh. 170 grams. Halos times 3 nitong ordinary. Ganun katibay, ganun katigas to. Ngayon, tignan natin yung gold version ng ginagamit namin. 171. Yung gold version is
188 grams. Okay? Ayan. Ganyan yung mga quality. Okay? Ganyan yung mga quality na ginagamit natin sa unit natin. Yan. Yan, bonus kong ibinibigay sa inyo yung vlog na yan. Okay? Ayan. Okay. Kita nyo naman ha. On real time na ipakita ko kung bakit, kung paano, at anong dahilan. No? Kung bakit yung unit natin is quality over dun sa iba. Okay? Ayan. Yan ang dahilan kung bakit mas quality na matatawag yung unit natin. Okay. Okay. Okay mga Airsoft, sobrang haba nitong live. I have to cut this, then magro-roll na lang tayo. Nung una kasi ang gusto ko is dire-diretso sana, pero mukhang hindi natin makakayang dire-diretso, kaya ika-cut natin. Pero meron pa pala akong pwedeng ipakita, no? This is the 5.1. Ito pa, oh. Ito yung mas matinding version, no? Grabe, oh, di ba? Yan. Ito hindi ko natimbang to. Pero 140 grams, no? Ito yung sa mga 5.1. Yan, na. Yan, okay, no? At least, ito, ayan, pakita ko sa inyo yung difference, no? Ayan, ito pala, nandito pa pala yung 5.1, no? This is the ordinary, ayan, ordinary in 5.1. Ayan, makikita nyo. Okay? 60 grams. This is the upgraded version na gawa ng Big Man. Okay. 131. This is the more upgraded version. Okay. Design to ng Big Man, makikita nyo, medyo extended. Yun. 140. O, di ba? From 131, naging 140 siya. Ganun kaganda, ganun kasarap ang produkto na ibinibigay sa inyo ng Big Man Hobby Shop. Okay? Ayan. Meron pa akong ipapakita sa inyo yung pang shadow naman. No? Kung gaano kaganda yung inaano natin, no? Ipinapakita natin. Nasaan yung pang shadow? Ang shadow kasi, ito shadow. Okay. Then the ordinary. Nasaan yung ordinary barrel ng shadow? Tignan mo ko dyan. Meron ako dyan. Na barrel ng shadow. Shadow and Beretta, halos same. Halos same lang yun, Shadow and Beretta. Etong mga ganito. Ayun, Beretta. Ayan. Shadow and Beretta, halos the same yan. Okay. Ito mga karso pa. Ito, produkto ng Big Man. Okay? Ayan, produkto ng Big Man sa mga shadow. Ito naman, Shadow and Beretta, pwede, parehas lang yan. Okay? Tignan nyo yung ordinary na nakakabit sa Shadow and Beretta. 25 grams. Okay? Ganyan lang siya kagaang kasi alloy lang siya. Okay? Ito, CNC stainless steel. Shadow and Beretta rin to, parehas lang. Okay? This is the twisted barrel. Okay. 68 grams. Okay? Ngayon, ayan, makikita nyo yan, twisted barrel yan. Mas magaang na yan. Ito, makikita nyo to, from 25, tapos dun sa produkto ng Big Man, magiging 68 grams. Tapos, ito yung version 2 na ginawa ng Big Man. Stainless bull barrel, 82 grams. Ayan. No? Kayo nang bahalang tumingin, kayo nang bahalang magdesisyon kung ano sa tingin nyo yung quality na unit na dapat sa inyo. Okay? Yan. Yan. Yan ay nakita nyo, napanood nyo on live, on cam. Kaya wala kayong masasabi na merong daya or dinadaya kayo or hindi totoo yung sinasabi. Okay? Napakalaking silbi nitong timbangan natin na to, no? Napakalaking silbi niya. Okay? Kaya yon mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Huwag po kayong mawawala
Kasi ilang minutes lang after nito, iro-roll natin tong mga bagong unit.